Iilan sa mga Pilipino ang hindi nakakasama ang kanilang pamilya dahil sa kanilang mga tungkulin sa trabaho. Tuwing Kapaskuhan, kabilang dito ang magigiting ng mga bumbero sa ating bayan. Ngunit maliban sa kanila, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na mayroong iilang grupo ng bumbero sa komunidad ang naka-standby araw man o gabi kahit na Noche Buena pa ito. Sila ang mga firefighters na volunteers. Sa gilid ng iskinita matatagpuan ang barong-barong na nagsisilbing headquarters ng grupo ng mga bumbero. Ngayong araw ng Kapaskuhan, aalamin natin ang buhay ng isang firefighter volunteer na si Kuya Joel Bulaon mula dito sa Gagalangin, Tondo. Na 2 dekada na sa kanyang posisyon bilang nagre-responde sa lahat ng sunog at sakuna dito sa kanilang komunidad. Kasama ang kanyang grupo, aalamin rin natin kung bakit ba hanggang ngayon ay napakalalim ng kanilang dedikasyon na tumulong ng walang anumang kapalit bilang isang bumbero. Ang chief ng bumberong grupo na ito ay si Kuya Joel Bulaon, na tubong tondo o laking tondo. 1996 pa lamang ay nagboboluntaryo na si Kuya Joel sa kanyang lugar. Musmos pa lamang siya ay nasaksihan na niya ang mga sunog sa kanilang lugar na tila ba nag-udyok sa mura niyang kaisipan na balang araw ay siya naman ang haharap at tutulong na tutupok sa malalaking apoy na parabang isang superhero. Isa rin sa dahilan bakit napadpad si Kuya Joel sa pagiging isang bumbero ay dahil na rin sa kanyang yumaong lolo na nooy bumbero rin. Nag-decide ako mag-fire volunteer dahil sa kagustuhan ko talaga nung bata pa ako. Gusto ko talagang maging fireman. Nag-start to nung nangyari yung incident sa ozone disco na doon ko sinabi sa sarili ko na gusto ko talagang mag-volunteer. Kaya since 1996 until now, continuous pa rin yung ginagawa kong pagpapa-volunteer. Mahigit 2 dekada na rin na nagboboluntaryo si Kuya Joel sa kanilang lugar. Marahil nagtataka ang iba kung bakit hindi na lang siya mag-focus sa kanyang trabaho bilang isang bank representative sa isang pribadong kumpanya. At sa halip ay pinipili niyang tahakin ang tawag ng pagboboluntaryo at tumulong ng walang kapalit. Kasi talagang parang bukal sa kalooban ko yung pagtulong sa kapwa, sa bayan natin bilang fire volunteer na magawa, makatulong sa simpleng bagay na to. Hindi maikakaila ang laki ng kagustuhan ni Kuya Joel na makatulong sa ibang tao sa kanyang makakaya kahit na alam niya na buwis buhay pa ito. Nandyan yung talagang mamura ka, masaktan ka dahil sa yung mga tao hindi nila naintindihan kung paano yung ginagawa namin operation. Hindi biro yung operation pagdating sa sunog. Napakadelikado talaga. Nandiyan yung makakagawan ka ng hose, no, babantaan ka, no, kaya hindi biro. Talagang sabi nga buwis buhay. Sa kabilang banda, gaya ng hindi mabilang na operasyon sa sunog na pagre-responde, hindi na rin mabilang ang mga sandali na wala si Kuya Joel sa tabi ng kanyang asawa. Yung bago pa lang kami ng wife ko, iniwan ko siya sa bahay na akakala niya darating ako before 12. Pero dahil meron ng sunog, no, hindi ko na talagang nakuwang umuwi. No, halos bago pa lang kami mag-asawa noon, halos iyakan niya ako nung time na yon dahil sobrang lungkot, no. Pero dahil tungkulin namin yon, kaya talagang dapat namin gawin. Bilang isang may bahay, mahirap sa misis ni Kuya Joel na si Ate Tessa o Teresa Bulaon na maiwan tuwing Pasko. Dahil imbis na kamay niya ang hawak ni Kuya Joel sa gabi, ay mabibigat na hose ang hawak nito. Tapos may time talaga, Pasko, bagong taon. 2 lang kami sa bahay, Ako lang kami 2. Iniwan niya ako ng oras na dumating. Umaga na. Di syempre ako naman,
Iyak ko ng iyak, yung handa namin, wala na, hindi na ako alam mo yun, yung walang kainan. Sa kabila ng paghihirap sa kanilang pagsasama upang maintindihan palalo ni Ate Tessa ang sitwasyon ng kanyang asawa sa pagiging bumbero, naimpluwensyahan siya nito na pasukin rin ang mundo ni Kuya Joel. Matapos ang pagsabak sa mga training, naging ganap na isang bumbero na rin ang may bahay ni Kuya Joel. Aminado naman si Ate Tessa na kinalaunan ay nagustuhan niya na at isinapuso ang pagiging isang woman firefighter. Yung mga taong sinasabi, masarap sa pakiramdam pala yung salamat po. Pag natapos na yung operation, yung magsasalamat po sa inyo, lalo't yung mga matatanda, mga anak. Salamat po, yung gano'n. Napakasarap sa pakiramdam. Ganyan ilarawan ni Kuya Joel at mga miyembro ng firefighter volunteers ang mga pagkakataon na naririnig nila na nagpapasalamat sa kanila ang kanilang mga taong natulungan at nailigtas sa sunog. Simple lang naman yung pinaka na-appreciate namin na sukli sa ginagawa namin, yung mapasalamatan ka ng mga tao na narespondihan nyo. Ganun lang kasimple yung gusto namin na maibalik yung salitang salamat. Sa kabilang banda, ang lugar ng Tondo, Manila, ang pinaka-fire-prone na area sa buong Pilipinas, lalo na sa mga pamilyar na lugar katulad ng Parola, Happy Land at Isla Puting Bato. Ito ay dahil na rin sa siksikan na bilang ng populasyon, makikipot at masisikip na tahanan na gawa sa madaling masunog o light materials, ganoon na rin ang iligal na koneksyon sa mga pulupot na kuryente na nakasabit at pinagtagpi-tagpi na lamang ng mga residenteng nakatira rito. Ganito ang itsura ng mga lugar sa Tondo matapos tupukin ng apoy ang kanilang mga kabahayan. Bilang tubong Tondo at residente rito, mismong si Kuya Joel ang saksi kung gaano karami ang insidente ng sunog sa kanilang lugar at kalapit na lugar taon-taon. Sa kupas, punit-punit at napakaluma ng mga protective gear kung tawagin, kumakapit ang mga fire volunteers. Umaasa sila na ang lumang kasuotang ito ang magsasalba sa kanilang buhay habang kalaban ang mga higanteng apoy. Umaasa lamang ang grupong ito na mabigyan sila ng donasyon upang makakuha ng panibagong mga kagamitan. Aminado naman si Kuya Joel na kulang ang kanilang mga kagamitan sa pagsasalba sa sunog, lalong-lalo na ang kanilang mga breathing apparatus na siyang pinakahigit na kinakailangan ng isang bumbero. Sa ngayon, ang pinaka-importante sana na kailangan namin na ma-produce yung breathing apparatus. Kasi may mga time na may sunog na kinakailangan yung sa sobrang usok, yun yung pinakakailangan namin, yung breathing apparatus. Ayon kay Kuya Joel, hindi biro ang halaga ng mga kinakailangang gamit sa pagre-responde at hindi nila ito kayang punduhan. Kaya naman panawagan ni Kuya Joel sa pamahalaan na sana naman ay magbigay o mag-alat ng pondo ang gobyerno sa mga barangay, partikular sa mga fire volunteers sa bawat komunidad ng bansa. Pinaka-the best po yung insurance para sa mga fire volunteer. Yun po yung isa sa mga importante na maibigay sana ng gobyerno. Hindi katulad ng iba na tumatanggap ng pera o reward. Mayroong nag-iisang rulang grupo rito. Bawal silang tumanggap ng pera sa mga taong kanilang nasasalba mula sa sunog. Tsaka hindi talaga namin tinatanggap yung ganon na mayroong magbibigay ng pera. Dahil yan yung isang rules namin dito na bawal kaming tumanggap ng kahit anong pera dito pagdating sa operation. Anila okay na ang tubig at pagkain pagkatapos ng operasyon at meron pang mga pagkakataon na kahit pagkain lamang ang ibigay sa kanila ay talagang napakalaking halaga na ito. Dahil para sa kanila ay walang katumbas na halaga ang makatulong sa mga tao ng mas higit na nangangailangan, lalong-lalo na iyong mga nasa gitna ng sakuna. Ang grupo ng bumbero na ito ay hindi lamang sa sunog matatagpuan,
kundi sa mga lugar sa kanilang barangay na salat sa tubig, maging sa kalamidad tulad ng bagyo at tumulong din sila noong panahon ng pandemya. Nung time na nag-pandemic period, no, hindi lang kami dun sa yung sa sunog, no, nung time na pandemic, nag-aano rin kami rito na every night nagmi-misting kami rito, no, yung buong barangay iniikot namin, no, para nag-spray kami dito ng misting para maagapan yung paglala ng COVID. Bilang isang chief bombero, kinakahangaan rin si Kuya Joel ng kanyang mga magigiting na kasamahan sa brigada o kanilang grupo. Ayon kay Jeffrey Legaspi, wala man itong nakukuhang pinansyal sa pagiging isang bombero. Laking pasalamat niya kay Kuya Joel na sumasalo sa kanila sa oras ng kagipitan. Hindi lamang chief firefighter ang turing nila kay Kuya Joel dahil nakahanap rin sila ng pangalawang pamilya sa kanilang grupo. Lahat sila iisa ang gusto, iisa ang pangarap, iisa ang pinagmulang bayan. Ang makatulong ng lubos at pagkakawang gawa ang kanilang maibibigay sa tao. Ito ang pinakamalaking regalo ngayong Pasko na kanilang maibibigay at matatanggap. Yung yung pagod na pagod ka na, gusto mo na magpahinga pero ang sarap pa rin sa pakiramdam. Kasi nga nakakatulong ka, yung habang pauwi ka na galing ng sunog, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Sumisigaw na, "Kuya, thank you, salamat sa inyo, maraming salamat po sa inyo." Doon pa lang nawawala na yung pagod mo eh. Pagdating mo rito, malakas ka na ulit eh. Wala kaming kapalit, volunteer, walang bayad, walang allowance, basta on our own kami. Masabihin lang kami ng thank you, mabigyan kami ng tubig na malamig, pasaya na kami nun. Samantalang munting paalala naman ni Tatay Ricardo na huwag kalimutan magdasal bago sumugod sa sunog. Huwag muna natin kalimutan na bago responde, bago magdasal muna for our safety. Pumapatay ng apoy, bumubuhay ng pag-asa. Ang kwento ni Kuya Joel Bulaon at ang kanyang grupo ng firefighter volunteers ang nagpapatunay na ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling edad, kasarian o estado sa buhay. Hindi lang ngayong Pasko dahil araw-araw ay nasa puso ng bawat Pilipino ang pagkakapit-bisig sa panahon ng sakuna. At sa bawat sulok ng bansa, bawat probinsya, bawat barangay at bawat komunidad, mayroon ring katulad ni Kuya Joel na nilalaan ng kanyang buong buhay para makatulong sa iba. Nasaksihan na natin ang buhay ng isang bumbero. Ako si Jovi Rodriguez mula dito sa Gagalangin Tondo, nag-uulat para sa Golden Nation Network.